ang pagpapakalat na di umano si Pangulong Marcos ay merong sakit o cancer, yan ay fake news. Hindi na yan parte ng demokrasya at kalayaan sa pamamahayag. Yan ay pananagutan na. Yan ay dapat ay kasuhan na. At dapat po ay ipakita ng gobyerno ang batas tungkol dyan. Hindi nakukuha sa warning, hindi nakukuha sa kunwari tapang, hindi nakukuha sa kunwari ay anti-Marcos at pabor kayo sa mga politikong kung sino man. Hindi po yan dahilan para gawin nyo. At hindi rin po dahilan o depensa na hindi nyo alam yung batas. At hindi rin depensang hindi nyo alam na fake news. Marami na pong nasampulan na ganyan, na nagpalabas ng kung ano-ano hindi sigurado. Pagdating sa investigasyon, umaamin, nagsosorry, dahil yung pala ay for views only, for subscriber only. Kayo yung mga salot ng demokrasya, salot ng lipunan at walang totoong pagmamahal sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino. Kahit saan kayo nandoon. Kayo ay nandito sa Pilipinas o nasa abroad, pero kung bumatikos kayo, fake news, wala sa lugar, hindi yan ibig sabihin wala kayong pananakutan. Meron at meron po yan. Kamamahal na araw lang. Hindi natutulog ang Diyos kung hindi kayo nagsisi. Alam ng Panginoon kung ano ang nangyayari sa ating bansa at sa inyong mga ginagawa. Huwag nating kalimutan, paalaala lang yan. Kung ayaw nyo maniwala, na sa inyo. Walang imposible sa ating Panginoon. Huwag nyong sobrahan dahil lang sa inyong interest na lumaki yung channel nyo, dumami yung viewers nyo. Pero yung accountability, yung responsibility and accountability, yan po ay mahalagang pinangangalagaan. Kung sige-sige lang, for views only, may limitasyon yan. May pananagutan yan. At yan ay pinagsisisihan pag umabot na kayo doon. Hindi ito pananakot. Paalaala lang. Kung ayaw nyo sumunod, bahala kayo. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Pero ako sinasabi ko lang. Dahil obligasyon kong iparating sa abot ng aking kakayanan, kaalaman, kung ano ang proteksyon para sa lahat. Dahil after all, lahat tayo'y Pilipino. Lahat tayo dapat nagmamahal sa ating bansa. Tayo na isang demokratikong bansa, pero may limitasyon ang kalayaan sa pamahayag. Hindi absolute o hindi hindi pwedeng basihan, malaya tayo, magagawa mo ng lahat. Merong limitasyon yan. Hindi pwedeng lahat ay pwede mong gawin. Walang ganon. Lahat merong pananagutan. Pag sumobra, yun ang totoo. Pero yung lahat magagawa mo dahil may karapatan ka at demokrasya, malaya ka, maling-mali po yan. So, paalaala lang po, ang pagpapakalat ng fake news na may sakit ang Pangulo, pagsabotahe yan sa Pilipinas, sa seguridad at ekonomiya ng bansa. Kasi ang Pangulo, ang Chief Executive, siya yung chairman ng foreign policy. Doon nakasalalay ang ekonomiya at seguridad ng bansa. Di ba? Ang mga negosyanteng foreign investor at local nakasalalay sa programa ng Pangulo at kalusugan ng Pangulo. Pagka yan ay pinalabas nyo at naniwala sila, may malaking epekto. Mahirap, lalong maghihirap. Ganon ang masamang epekto niya. Ginagawa nyo for views only. Ginagawa nyo, akala nyo makakatulong sa inyong politikong sinusuportahan. Maling-mali po yan. Pati yung politiko na inyong sinusuportahan, masisira yan. Lalo na kung identify kayong pabor sa kanya. Kasi yung lumalabas, kinukusinti kayo. Lumalabas na parang may ghost signal sila, hindi kayo pinagsasabihang mali yan. Ang mali, kailanman mali. Di ba? Kung totoong may malasakit ang politikong inyong sinusuportahan, dapat pagbawalan kayo sa paggawa ng fake news.
kasi makakasira sa kanya. Pero kung mananahimik at akala'y nakakatulong sa kanya, pare-parehas kayong kalaboso. Dahil ang mga Pilipino, matatalino. Alam nila ang totoo at fake. Alam nila ang inyong mga galaw. So kung ayaw nyo maniwala, again, bahala kayo. Karapatan kong sabihin ito para doon sa mga Pilipinong huwag mabudol, huwag maging biktima, huwag maniwala sa ganon. For views, for subscribers, for followers only. Pero nakakasira sa pangkalahatan. Hindi yan tama. Mali yan. Kaya ang gobyerno, muli kong tinatawagan, ipairal nyo ang batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po yan. Marami ng mga vloggers at supporters nila ang pinatawag ng NBI. Lahat sila nagsisisi, umiiyak, nagsosorry pagdating ng NBI. Anong nangyari? Tinuluyan sila. Natural. Hindi naman ho katanggap-tanggap at hindi naman po pag nagsorry ka at sinabi mong hindi mo alam na bawal yan, tapos na eh. Hindi po. Yun yung sinasabi kong ignorance of the law excuses no one. Yun yun. Hindi depensa sa mga investigador at sa korte ang hindi mo alam ang batas. Hindi mo alam fake news, hindi mo alam na bawal, hindi yan depensa. Yan ang magpapalubog sa iyo. Kasi yung pag-amin mo, nangopya ka lang, pag-amin mong ginamit mo lang, hindi mo alam, yun ang ebidensya laban sa inyo. For your information. Kung hindi nyo maintindihan dahil sarado ang isip nyo, hindi nyo maintindihan dahil akala nyo ay paninira ito, wala akong magagawa dun. Ang ginigising ko yung bukas ng kaisipan para malaman nila ang limitasyon at karapatan sa ilalim ng demokrasya at sa ilalim ng ating mga kaganapan at batas kung ano ang mga limitasyon. Okay? Paalaala lang yan. Kung magiging maingat, maniniwala kayo, hindi ka sasabi. Pero kung wala kang pakialam, matigas ang ulo mo, at sisiraan mo pa ako na bias yan si Mike Abe, bayaran yan si Mike Abe, may maleta yan si Mike Abe, lahat yan garbage. Basura sa akin lahat yan. Kasi prinsipyo, paninindigan, katotohanan, ang daladala ko sa lahat ng oras kahit saan ako nandoon. Pera nyo yan. Pera ko. At pinaghihirapan ko yan. Hindi yan galing sa inyong mga iniisip na mali. Kasi hindi ako taga-gobyerno. Wala akong kapangyarihan para tumanggap at manghingi ng pera galing kung kani-kanino. Dahil hindi naman ako ma-influensyang tao at hindi ako taga-gobyerno. Hindi ko naman sinabing ang taga-gobyerno lahat ay korap. Ganun po yun. Kaya yung lahat ng inyong sinasabi, bumabalik sa inyong lahat yan. Good luck sa inyo. Please like and share. Subscribe and follow kung hindi pa sa aking mga channel.